Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayong mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayong mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. Ayan ha. At syempre ngayon ay maulan mga katunay. At ang sarap magtutulog. Grabe. Kayo mga katunay, nagtutulog din ba kayo ngayong araw na to? Ayan, bago kayo magtutulog is manood muna kayo ng mga reaction videos dito. Ayan. At wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga daily update. So ayun, ingat-ingat po tayong lahat, lalo na yung mga nasa part ng Tagaytay, Batangas, dahil sa binugang usok po ng Taal kahapon. Katunayan yan, walang pasok ngayong araw ang ilan sa mga schools dito po sa ating bansa. Ito po pala ang sitwasyon sa Quezon City kaninang umaga. Sumakulimlim dahil sa smog at tapag mula po sa Taal Volcano. Ingat-ingat tayong lahat. Kung wala namang gagawin sa labas, wag na lang lumabas kasi nakakasama din po pala sa kalusugan once na kayo po ay nakalanghap ng usok mula po sa binugang usok nitong Taal or ng mga bulkan. Okay? Hindi po yan maganda sa kalusugan, kaya tayo ay manatili lang sa ating mga tahanan. Samantalang pag-usapan naman natin itong delikado raw yan kasi yung parang pag ikaw nakalanghap niyan, yung tipo na yung sa immune mo papasok sa baga, ganyan. Dapat talaga is mag-stay lang muna tayo sa bahay hanggat hindi pa naaayos yan. At balita ko, nauuso na naman yung mga face mask ngayon. Mga nagbebenta na naman. Naku na naman, ito na naman. Nako. Ng isang defender ng Tape Bulaga na kung saan sa video na yan, dinidiscuss niya po na wala daw katotohanan na matatapos na po ang Tape Bulaga ngayong October. Dahil marami daw ang mga ads nito, katunayan daw niyan ay nasa 100 ads daw ang nakukuha ng Tape Bulaga. Isa pa daw, mas malaki raw ang rate ng ads count or rate ng ads dyan po sa GMA7, nasa 950k daw ang 30 seconds na to. Samantalang sa TV5 daw ay nasa 450k lamang. So minaliit pa po ang rate ng ads sa TV5 ng E80. Samantalang ang E80 lang naman na minamaliit nila ang nangunguna sa ating bansa. Partida yung TV5. Limitado pa po ang station na sakop niyan. Samantalang ang GMA nila, ang daming sakop na station. Ang daming lugar na sakop. Pero, mababa pa din ang ratings ng mga noontime show nila dyan. Meaning, tama, no? Dahil ang TV5 hindi pa ganun kalawak yung nasasakop nilang mga signal. 'Di ba? Pero kung 'yan ay magiging katulad ng GMA7 at magiging malawak yung nasasakop din nila, nako, handa nang makipagsabayan 'yan. Saka sila magsalita ng mga ratings na 'yan, 'di ba? Sa kanila ipagmayabang, no? Siguro sa ngayon lamang sila pagdating sa TV ratings, pero pagdating sa viewers sa social media is talagang namamayagpag ang Itbulaga. Itbulaga din naman, TVJ, Itbulaga, iisa din naman yan Diba, kahit ako nasasabi ko Itbulaga kasi TVJ yan Pagdating sa social media, ang dami talagang tumatangkilik sa TVJ. At isa pa yung TV ads talaga ng TVJ sa TV5 is napakarami.
'Di ba? At nananatili silang number 1. Hindi mapagsisinungalingan 'yon dahil nakikita ng dalawang mata natin kung sino talaga ang tunay at legit. Walang gaanong nanonood sa kanila kahit na sabihin na madami nilang station na sakop dito sa ating bansa. Kasi taong bayan pa din po ang magdedesisyon kung panonoorin po nila ang isang programa. At correction lang sa sinabi niya na mga vlogger daw ng TVJ ang nagpapakalat ng balitang matatapos na ang tape Bulaga sa October. Yan po ay mula sa isang page. May screenshot tayo niyan. Yung mga tinatopic po ng TVJ Defender, may mga basihan sila dyan bago sila mag-tackle ng isang issue. Meaning, may pinagmumulan, may usok na hindi vlogger ang nagpapausok nito, no, ng isyong yan. Bagkus ay tinatama pa nga po nila yung mga misinformation na pinakakalat ng mga defender ng tape Bulaga. So nagre-react lang po ang mga vlogger ng TVJ Defender sa mga nakikita po nila at tinatama kung may mga mali. Samantalang basahin naman natin ang post ng isang legit Dobercats sa isang page patungkol sa TVJ na kung saan sabi niya po dito, ang TVJ ay very respectable when it comes of handling contestant. Kaya never niyong hanapan ng butas para lang kayo makagante. Ang mga host nila ay disiplinado when it comes to hosting. Kaya kung mayroon mang contestant na medyo nataranta dahil sa nervyos na hindi talaga maiwasan ay nasasalo na talaga nila agad. May presence of mind ang mga host nila bago isalang at mag-on the air ang programa. Ay talagang handa sa bawat segment na gagawin nila. Kaya never silang nagsasapawan bagkos ang bilis nila mag-adlib dahil sanay na sanay sila sa bawat kinikilos nila. Kaya kung mayroong question o sumisilip sa bawat palabas at galawan ng TVJ sa TV5, the original and legit Dobercats, ay ituon na lang ninyo sa bawat galaw at kasiyahan at may mapupulot kayong kaalaman tungo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kaya nga may pabala sila sa isang segment sa gustong magpatumba sa TVJ TV5 para sa inyo at sa ating To God be the glory. So ito po ay may 2.9k na reaction. Ano? Tama yun, no? Ang TVJ kasi tsaka legit Dobercats is sanay na pagdating dyan sa mga show na ganyan, sa mga ano, di ba? Kaya hindi sila nagsasapawan, hindi sila puro sigawan, puro ganto. Simple lang yung mga ataking ginagawa nila. Hindi sila magulo panoorin, hindi katulad ng iba parang ang gulo-gulo. Sigawan na sigawan kundi pa mag-ingay no? Parang nang nagpapapampam nang di mo malaman. Pero iba talaga gumalaw ang TVJ tsaka legit Dobercats. Aral na aral yan. Siyempre ilang dekada na sanay na sa ganyan yan. 'Di ba? At saka kung meron man nagiging exad siyang galaw sa legit Dobercats, syempre nasasabihan nila 'yan. At saka nasasanay na yan. At may 482 comments at may 14 na nag-share. So, agree ako sa mga sinabi niya dito. Isa pa yung segment po ng E80, dagdag ko lang. Marami mong matututunan, like yung babalawag kang ganon. Marami nating magiging realization sa segment na yan kasi naipaparating nila sa mga manonood ang dapat gawin, ang tamang dapat gawin kung nasa ganito tayong sitwasyon, kung tayo yung nasa ganong sitwasyon. May aral kasi, isa pa araw-araw marami mong matututunan sa mga taong sasalang sa babalawag kang ganon. Unlike sa ibang programa at segment ng Tape Bulaga, na yung mga segment nila hindi pinag-isipan. Isama na din natin syempre itong Gimme 5 na kung saan yung isipan natin naahasa sa pag-iisip. Yes. Walang tapon sa mga segment ng E80 sa totoo lang. Kaya naman ang mga kalaban lagi pong naghahanap ng butas sa E80 para siraan at sila po ay pabagsakin na siyang hindi po mangyayari dahil marami po ang nagmamahal at sumusuporta sa TVJ. Yes. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa paninira po ni Ves kay Vico Soto, anak ni Bossing Vic Soto, ang mayor po ng Pasig, na kung saan ganito po ang sinabi ni Ves, na kalaunan ay binura din sa takot na mademanda sa mga paratang niya po kay Vico Soto. Sabi dito, Vico Soto, ang bastos nyo naman. Bakit po ayaw nyong papuntahin ang Gisa Gedli sa Pasig City? Ano pong meron? Porket batatay niyo si Vic Soto, ganyan na lang kayo kabiter. Mayor lang kayo dyan, aba minaliit pa. Tandaan nyo yang anak nga talaga kayo.
Dahil ang sama ng ugali nyo, Biko. Tahanang pinakamasaya ang palaging pinapanood at hindi ang TBJ nyo na palaging kulelat daw sa ratings. Aba, Talaga lang kulelat daw sa ratings sa grabe Ayun yung mga fake news. Di ba nakikita naman natin, Diyos ko, kung sino yung pinakamataas? Mariosep. At saka sinasabi, pinapanood lagi sila, Mariosep. At saka yan naman ang pinababala nyo lagi. Kesyo, una si Ma'am Lala Soto, anak ni Tito Sen. Tapos si Biko, anak ni Vic Soto. Ganon. Parang, nako. Palakpakan na lang kayo. No, diba? Wala kayong ibang pinambabala kundi ganyan. Eh di pumunta kayo sa Pasig kung gusto nyo. Diba? Papuntahin nyo sa Pasig. Mayor Vico, sige pagbigyan nyo na sila kasi umiiyak. At saka ano pa dapat ang ikabiter nila at ni Mayor Vico? May ikabibiter ba si Mayor Vico dyan? Diba? Kung sa masama ang loob talaga is yung talaga, yung ginawa sa TVJ, talagang nakakasama ng loob. Kaya nga yung mga TVJ supporters talagang sumama din ang loob. 'Di ba? Sino ba naman ang matutuwa doon? Halos ilang taon ka, ilang dekada ka nagsilbi, tapos ganun-ganun lang yung magiging kapalit. Ika nga parang sa isang kumpanya, pumasok ka, lahat ng dedikasyon mo binigay mo sa kumpanya, no, na pinagtatrabahuhan mo, lahat trabaho mo, ginandahan mo para matuwa sila sa iyo, pero sa kabila ng 'yon ang isinukli nila sa iyo, parang gusto kang paalisin. Ganun ba 'yon? Sino matutuwa doon? 'Di ba? Hindi naman siguro sa hindi kayo pinapupunta ni Mayor Vico diyan, no, sa Pasig. Dahil dun sa para hindi kayo mapanood sa Pasig, kahit pumunta kayo roon. Siguro nakakasama lang ng loob, 'di ba? Na ganun ang nangyari. Lalong-lalo na sa father ni Mayor Vico. Pero kung yan ang nasa isip nyo na bitter sila Mayor Vico at ang TVJ ganto ganyan, di Mayor Vico papuntahin mo para malaman na. Diba? Number 1 daw kayo. Ay, number 1 daw sila At kulelat daw ang TBJ, ang EAT, no? Kulelat daw sa ratings ang EAT? Aba, natutulog siya sa pansitan, ano? So, kulang-kulang pa po yan kasi malabo po yung picture na pinasa sa atin ng isang informante natin. At ayon nga po sa kanya, binura din agad ni Bes ang post na yan sa page. Kasi maaari nga naman siyang mademanda sa mga pinagsasasabi niya. Lalo't higit, wala siyang matibay na ebidensya na hindi po pinapayagan ni Vico Soto ang G sa Gedli ng Tape Bulaga na magpunta doon sa Pasig at mamigay ng tulong. Dahil nitong nakaraan lamang, ngayong buwan po ng September, nakatapak ang G sa Gedli sa Pasig. No, eto po yung katibayan. May picture tayong ipapakita sa yun naman pala, hinimutok ng butyo ng vlogger na yun. Tsaka sa tingin nyo ba, hindi kayo papupuntahin ni Mayor Vico dyan? Para dyan sa ganyan lang. Magbibigay naman kayo tulong, di magbigay kayo ng tulong. Kayo kung ano-ano na lang na issue binabato nyo Mariosep. Kaya binura agad ni Bes ang post niya kasi marahil nakita niya ito. Sila Buboy at Isko ay nakapunta naman talaga dyan sa Pasig at namimigay po. Alam naman natin si Mayor Vico, napakabait na mayor niyan. No, talagang ang Pasig ay umayos simula na nandiyan si Mayor Vico. Hindi ako nang bobola, totoo lang to. No, nakita ko 'yan kahit tong eleksyon, yung mga nakakaraang politika pa ang inaano ko is talagang nakita ko kung paano i-handle ni Mayor Vico ang Pasig. Talagang thumbs up talaga. Yuda po nilang tulong, hindi po ba? So, ang lakas niya mang intriga pero duwag naman pala dahil binura niya yung post niya. Pero, bago niya pumabura ang post niya na yan, na-screenshot na ito ng isang TBJ defender na kung saan pwedeng mademanda itong si Bes sa mga akusasyon niya po dito sa anak ni Bossing Vic Soto. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay Ders TV. Ayan ikaw vlogger, tumino ka na kasi. Nako kung ano-ano mga pinagsasabi mo, no? Kaya nandito yung mga TVJ defender, yung mga nagba-vlog tungkol sa TVJ para itama yung mga mali gaya ng sinasabi mo. Diba? Diba, Ders TV? Kaya nandiyan din si Ders TV para itama yung mga ganyan. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito sa napanood natin at binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.